Oras po natin, 7 minuto na makalipas sa ika-9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning! Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito, Congressman Jonathan De La Cruz, Senator J.V. Ejercito, at siyempre si General Widodo Dulay. Day, yan. Tama. Morning. Widodo. Good morning. Happy birthday. Happy Belated birthday, boy. Happy birthday. Happy birthday, boy. Happy birthday! Tita Malo, ilan ba daw kayo lahat dito ngayon present? Oh. Ha? Para makapagpahanda si Pati General. yung mga nakikinig. Oh. Padala natin, ano? Oh, padala na natin kagad. Pero Sen, itong mga huling mga araw, ba yung malaking balita pa rin siyempre yung... Anoy mo muna si Pau. Tanungin mo kung bakit wala. Si Pau? Pau. Nasa Pag-asa Group of Islands. Islands. Nandun doon, ha? Kala niya, nandun pa si Sen. Nakabalik Sinundan. na. Oo. Sinundan si Sen. Sumakay si Pau doon sa atin ito eh. Oo. Matagal. 100. Ano nga pala nangyari doon? Tuloy ba? Natuloy. Hanggang saan ba sila umabot? Hindi, Hanggang saan umabot? Natuloy sila. Yung lead boat, nakarating. Nakarating. Nakating ng saan? Sa? Doon sa shoal. Oo. Nakarating. Scarborough Shoal? Pero Ba yun? yung main... Yung flotilla. Yung flotilla. Yung flotilla, yung marami. Marami. Atrasan. Atrasan muna. Kasi ang dami daw milisya eh. Ganun. But they considered it as a success. Success, of course. Diba okay din naman Okay kasi din. ang kuha naman doon, 'di ba? Kahit papaano, yung mensahe. Yes. Bakit naman natin ilalagay yung buhay nila kung medyo delikado, 'di ba? At magkakainitan. Maganda nga ngayong umagang ito nandito si Sen JV. Kaya kasi si Sen JV kasama si Defense Secretary Gibo Teodoro. Pumunta doon sa ano ba yun Sen? Kalayaan Group of Islands. Yes, Kalagayan Sa Group Pag-asa. of Islands. Sa Pag-asa Island. Pag-asa. Di ba meron tayong Natuto- barangay doon? Meron. Hindi, that's a Barangay, town. tsaka That's a municipality. municipality. May mayor Palawan, doon. Kalayan, yes. In Palawan. In Palawan. Ito So, May successful. mayor sila. Ay, ito, Sina successful. Sen naka-landing. O paano nga ba? Kwento mo nga, Sen. Kwento Paano mo nga, ano Sen. bang ginawa nyo? Hindi, kami nagtungo sa Kalayaan Group of Islands sa Pag-asa, no? The biggest island. The biggest island Yes. dyan po sa West Philippine Sea. Ito ay sa pangunguna ni Senate President Mig Subiri, no? Siya talaga ang nag-ano nito. So kasama mo nag-organize. Ah, Si Senate President Mig nandun ba si Subiri. Senate President? Oo, siya ang Hindi ko nag-ano kasi ito. nakita eh. Kala Tapos ko si dun- Majority Leader Jordan Kasama rin? Villanueva. Oo, kaya Senate Ay, leadership talagang ito Hindi mo eh. pag-iwalay yung Diba? dalawa. Tapos si Secretary Gilbert Gibo. Teodoro, Gibo, andun din. Magaling yan. Defense Secretary. So, AFP yun. chief, Punta AFP kami chief. doon. In fact, nagpunta kami rin para para mag-photo ops, no? Gaya na sinasabi ng mga pro-China vloggers dyan. Meron Nagpunta kami sinasabi ron. lang. Meron pa rin, siyempre. Mukhang nabash na naman kayo eh. Hindi naman, konti na lang naman sila eh. Di ba? Ano ba pinunta nyo doon? Sige nga, ano ba pinunta nyo? Kami nag-ground break ng mga some military facilities. Ay, ganun? Structures, mga structures. Mga Infra. We have Okay, to okay. upgrade kasi tulad ng barak sa mga sundalo natin doon. Eh, iba parang nipahat lang eh. So, in-upgrade natin. So, merong hangar na ginagawa. Tapos, meron ding rural health unit, no, para sa mga maganda. inhabitants. Kasi marami ng inhabitants doon eh. Sa totoo Hindi lang. lang mga military. So, ang kulang nila yung healthcare. Kaya nag tayo ng rural health units. Mabuti naman. Na isang super rural health unit para Bang, kompleto. okay Yung talagang yun yung ang tinatawag nila doon yung mobile hospital group. Parang hospital na rin yun. Buti naman. Ba? So, nung Ayos, pagpunta nyo, Oo. Sen, para sa mga kababayan natin, gaano ba katagal yan kung kayo ay Actually private plane? from Puerto Princesa, kahit anong plane, mga 45 minutes to 1 hour pa. So, mga So, ibig almost 2 sabihin, hours ganun? kami from Manila. Kalayo pa. Pero ang biyahe nyo, Manila, diretso.
Dumiretso na kami. Hindi na kayo dumaan ng puerto. yung mga military planes, si may C-295 na kasama at yung iba pang planes ng Coast Guard at Navy. So kasama natin ang mga Navy personnel, mga Coast Guard, no? At syempre ang Defense Secretary nandun din. In fact, kwento ko lang, talaga doon ko iba yung nakita natin. Pero my own, na yun. my own eyes. First time mo ba? First time mo ba sa kanila? Pero First Sen, time, okay. malaki na rin yung runway doon. Mahaba na yung runway. Mahaba na rin. Oo, maganda na. Maayos na rin. first Nag-budget time talaga namin. kayo doon, di ba? Yes, Binigyan nyo bago ng na budget yun. eh. Anyway, ano pa lang, talaga ngayon ko nakita with iba yung naririnig mo report sa papanood mo, pero ngayon nakita ko kung gaano kalapit ang mga Chinese militia vessels, ang Chinese Coast Guard, kitang-kita mo. No, Ganun? from the island with your naked Natatanaw mo eye. na? Tanaw na Kitang-kita. tanaw, Oo. Pati yung Subirip, kung saan yung base nila, nandun din nung palanding kami. And in fact, nagkaroon ng radio challenge, no, yung aming sinasakyang Yan ba, eroplano. Sen, pag sinabi ba radio challenge, ano ba ibig sabihin yan? Yan yung tinataboy ka, sinasabi nila, Teritoryo namin to. territorial to ng China, this our territory, please, disappear from our side. Kumbaga, tinataboy kayo kayo, dyan. pinapaalis tayo. Pinapaalis yung eroplano. At narinig namin yan, narinig ko yan. Oo. Tapos yung palanding na, doon ako kinilibutan. Nakita ko yung, ang dami, mga 20 militia vessels at malalaking Nakapaligid doon. dalawang China Coast Guard. Within the vicinity. Basta siguro, basta kita siya with the naked eye from the island. No? Kitang-kita. Ganon kalapit. Ganon Ganon kalapit. kalapit. Ganon kalapit. Kasi kung hindi naman malapit, di mo naman matatanaw yun. Oyo, malayo. Tsaka unang-una, talagang iba yung kaming mga legislators, kami naglalagay ng budget, nakita namin yung sitwasyon, Pangangailangan. circumstance. Ngayon, syempre mas lalo nating tutulungan kung ano yung mga pangangailangan no, ng ating mga kababayan, Yes. na ating mga tropa doon. No? Dahil sa distansya na rin, very challenging for the Coast Guard, for the naval personnel, Navy personnel, kasi kinakailangan magkaroon ng base. Ang ginagawa ng China, kaya sila nagtayo ng base doon, na kumpleto, para doon po manggagaling yung staging point, Yes. staging area ng mga kanilang mga vessels, Yes. kanilang mga eroplano. Kung sakasakali. Kung sakasakali, doon nagre-refuel. So, sa atin, kailangan mag-refuel pa ng Puerto Princesa, napakalayo. Oo. Kailangan ayusin din natin to na para makaikot na maayos Tama. yung operation-wise ang ating Coast Guard, ang ating Navy At ito, personnel. Sen JB, binadgetan ninyo. May budget. Dinagyan nyo ng budget, siyempre, di ba? Binudget, kaya kami nagpunta ron kasi nga nag-groundbreaking na kami Yun. dahil naglagay na po ng budget for the infra projects na amin pong Ba? aking ko nabanggit kanina. No? Hindi po kami nagpunta para mag-photo ops. No? In fact, tinignan namin para kung ano pa ang kailangan. Dapat yung Pag-asa Island na yan, dati yung Kalayaan Island Group, dapat talagang gawin talagang totoong municipality na talagang enhance, maayos ang sitwasyon doon. Township, Kasi may naalala- housing, may Hindi, tsaka ang maganda nga, At kung saka Jonat- maglagay na ng maglagay na si RSA doon ng Petron. Yun. Agad. Alam mo, maganda. Refueling. Ang maganda dyan, dahil Saka nilagyan Home Depot, ninyo, tsaka nilagyan nyo Depot, Sen JB ng Oil mga Depot, budget. yes. Diba? Na-budgetan eh. Kailangan ng budget kasi para mapatakbo to. At maganda yung ginawa ninyo na nilagyan nyo ng pondo para talagang ma-develop yung lugar. Oo. Ano? Tsaka para mabigyan din ng livelihood for the Yes. inhabitants. Mm. Sayang kasi ang gandang fishing ground yan. Siguro later on dapat magkaroon tayo ng chilling facility, no, para at least Yung mga yung kanilang isda mga na produkto, uli, pwede na, no? may pwede nating mabenta at madala ng Actually, ganyan ang ginagawa, Sen, Ed at General, sa Batanes. Ng US Forces, at saka tayo, Philippine Forces. Meron silang isang island doon. oo. Sa Batanes. Batanes. Sana, ganun din. Saka ganyan meron din, di ba? Total na nagbibigay na rin lang tayo ng EDCA. Ito na. Gawin natin part of that. Tas Kompleto na. Kompletuhin. Oo. Para maayos. Doon mo na yung buhos, yung tulong mo. Kasi ganun. Kaya sinasabi ni Sen, ganun kalapit. Kailangan meron pero tayong alam ganun. mo, natatandaan ko, hindi ba kasama yan dun sa inireklamo nila? Tagal na yan. Bago pa yata si Pangulong Duterte. Di ba? Yung nire-report ng military no, na pakonti-konti, may nire-reclaim. Yes. Diba? Yung ngayon sinasabi ni Sen na malapit na refueling area nila eh. Tapos wala naman tayong ginawa. Nagreklamo tayo, nanalo.
hindi naman natin ma-implement. Ayaw naman sundin ng China eh. Ang tanong dun, Sen, considering all of these things na pinaggagawaan ng China, ano pwede natin gawin? Well, hindi naman natin Enhance kaya. Ang China, hindi natin kaya, definitely. Superpower sila, no? We are just a third world nation. But we need to have to put up that minimum credible defense posture. Yung at least respetado man lang. Kaya nga, tinutulungan natin ng Coast Guard, ang Navy, ang Armed Forces, na magkaroon man lang na maayos na kagamitan para na marespetuhin tayo. We cannot match them, definitely. Pero yung defense posture na maayos man lang at respeto, kailangan natin yon. And second, yung ginagawa po natin ngayon na forging alliances, yung mga joint patrols, kasi kailangan natin yung mga right-thinking nations dahil kailangan mas marami tayo. Sana nga yung mga ASEAN na meron ding problema sa China, sumama rin sa atin. There's threat in numbers. Ano? Kaya lang sa tingin ko lang naman ito, yung dalawang tinitignan nating kakampi do sa tatlo kung saan pumirma tayo ng agreement. Meron na nga history yun na sinakop tayo ng dalawang yun eh. Hindi ba? So, etong isa na sinasabi nila Mananako. na mananakop, prospective pa, future pa, hindi pa nangyayari. Kayo ng dalawa, sinakop nyo na nga kami ng ilang taon. Di ba? Yun lang naman at saka yung isa, hindi naman ako magbabanggit ng mga Tayo bansa. naman, hindi naman, alam mo, pinapalabas kasi yung narrative ng China at ng pro-China. Pag pro-Pilipino ka, lagay ka sa China, pro-war ka, hindi totoo yun. No? Hindi rin tayo pro-US. Ako, lalo na, hindi ako pro-US. Wala kang ang visa Wala nga akong visa, hindi nga ako makapunta doon. Pero we are pro-Philippines. Kasi sa akin Pilipinas muna. Pero yung ginagawa kasi ng China na pambubuli sa atin at pinapasukan ng teritoryo natin, ibang usapan na yun. Doon talaga hindi ako pabor. Yun nga, Sen, considering nga yung mga pangyayari ngayon, pinag-uusapan natin off the air, hindi ba pwedeng mag-usap-usap na lang? Diba? Imbis na kayo, malalayo naman kayo eh. Diba? Itong China, at saka kung sino pa ba nagkiklaim dyan? Vietnam? Vietnam, Indonesia. O pwede ba tayong apat mag-usap-usap? Total tayo naman ang kon dito. Yung mga ASEAN kasi, doon ako nagtataka. Bakit di sito? Ang Vietnam, pumapalag. Na ako nangihinayang ako doon sa naumpisahan na, at least during the time of President GMA. Pero na-struck down ng Supreme Court eh. Yung bang seismic test na tripartite between China, Philippines, and Vietnam. I mean, it's a good start eh, hindi ba? Hindi ko alam kung ano ang naging legal basis para medyo masitan ng Supreme Siguro Court. kung pwede lang, bigyan ko kayo ng background. Kasi nakausap ko si Ambassador Sima Franca ng Hungary. At that time pala, siya yung in charge sa DFA ng China-Philippine Relations. Si Frank. Si Frank Sima Franca. Si Frank. No? Kinuwento niya yung background sa akin. Kung yung history bakit sinadsan yung Sierra Madre noong panahon ni President Erap. No? Kasi pala, nagbigay ng intelligence report, nakakuha ng images ni si President Erap bilang Commander-in-Chief. That times, nagsisimula pa lang yung swarming at ano pa lang noon, temporary pa lang yung mga structure ng China noon. Kahoy-kahoy pa lang. Kung maalala nyo, no, di ba yung mga kahoy-kahoy? 1998, 1999. So yan ay nakuha ng presidente. So nag-design, sabi niya, nag-i-increase na activity ng mga Chinese militia vessels noon, dumadami na, pero wala pang reclaimed island, no? Ano pa lang, temporary structures pa lang. So doon niya pinag-utos na isadsad yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal bilang magiging temporary base and marker ng ating pong teritoryo. Parang Doon boya. niya sinimula. Parang boya. So siya po ang nag-utos noon. Kaya hindi po totoo sinabi na yung sinasabi nila Tiglaw na siya po nag-commit na tanggalin. Siya nga po nagpautos. Siya nga nagpalagay Tapos nagkaroon ng ASEAN plus 3 summit ba yun? Yung ASEAN kasama ang China, yung tatlo pa. Ang in attendance was the Vice President of China. No? Siya po ang nandun. President Estrada at saka yung head ng ASEAN nandun. Nagulat daw ang lahat. Si President Erap tumindig at siya lang ang unang leader na tumayo na talagang binatikos at tinira ang China sa kanilang expansionism dahil doon sa nangyayari doon.
Lalagan lahat daw, nagulat eh. So, yun, talagang nagulat. Eventually, Vice President naging presidente rin. Pero he was the first leader who criticized China for their expansionism. And this was you're talking about 20 plus years ago, no? 20 years ago. Oo, 20 years ago, So, nag-umpisa ang na. nakakalungkot lang doon, dapat yung BRP Sierra Madre, by this time, kung talagang tinuloy natin na follow up yan ng mga Na-convert na to. sumunod na administrasyon, dapat base na talaga yan. Temporary lang yan eh. Nakakaawa Sad to say. ang tignan eh. Oo, eh. Pero mo, yan ang lumalabas na parang base natin doon, tapos bulok Temporary na. lang kasi dapat yun. Ang Oo. problema, succeeding administration, syempre, depende rin yan kung sinong commander-in-chief, yung pivot, hindi na follow up. Sana po by now, established na yan para mas naging mas matindi ang ating pong pinanghawakan sa Ayungin Shoal. Pero at sa kaya pa area. naman, JB, no? Kaya pa naman Dapat, no? Medyo challenging ngayon. Pero Oo. kaya nga kami nagpunta ron sa Pag-asa Island para makita yung At mga least nakita niyo areas first hand. kung ano yung kailangan para ma-fortify natin yung ating depensa. Ayun. Ang pag-asa, ang ano talaga natin dyan, pag-asa, yung KIG na lang eh. Yung Ayungin kasi, palagi wino-water cannon tayo dun eh. Yun yung workout eh. Pero yung pag-asa, pwede yung palakihin talaga yun. Sana makapag-ayos-ayos naman kung saan freely pwedeng mangisda yung mga Pilipino, 'di ba? At kung meron iba pang mga nagke-claim diyan, sana gawing parang zona libre, Pwede naman yun. 'di ba? Pwede Sana. naman zone. Hindi, tsaka nakakalungkot kasi dyan, hindi naman tayo galit sa Chinese people. Ako, Hindi lumaki naman, ako sa Chinese school. Di ba? Mula elementary and mula nursery hanggang high school. Yung gobyerno nila ni Xi Jinping, ang expansionism, yun ang problema. Anyway, yan naman yun tayo hindi sang-ayon. Yan naman eh, ano yan eh. Nakukulat sa usapan. Well, at the same time, I think once the domestic problems of China and our own medyo magkaroon ng konting kaayusan, hindi naman natin tinatanggi na matagal na natin may magandang relasyon tayo sa China. And we continue to do so at all levels except na ito lang nagkakaroon Basta ng at the end ganito. of the day, dapat dyan, hindi ho tayo pro kung ano mang bansa. Dapat dyan Pro-Philippines pro-Pilipino. tayo. Pilipinas muna tayo. Pero doon ako nalulungkot eh. Sabi nga, ako, may nabasa ako. Di ba? Panay pakita, ganyan. Alam mo, sa laban na ito, dapat nagkakaisa tayo. Ang masakit sa akin, Kong Jonat, Yusek Dodo Kasi, yung kumakampi pa sa China at di ba? Nakakasakit, no? Dapat dito nagkakaisa tayo, walang kulay. Di ba? Tama. Kalimutan natin, nagkakaisa tayo. Teritoryo na natin to. Interest ng Pilipinas. ang sana. dapat nating inaasikaso. Inaasikaso. Ito, may nagte-text lang dito, Sen. Bago tayo mag-break. Dapat daw sana ikaw na lang, tsaka si Gibo, iniwan mo na si Subiri, tsaka si Joel Bigyan. Hindi naman. May break Hindi naman po naman. tayo. Oras po natin. 25 minuto na. Makalipas sa ikasyam na umaga. Talaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.B. Ejercito, si General Widodo Dulay, at siyempre si Kong Jonat de la Cruz. Good morning, gentlemen. Ay, marami bumabate. Oy, good morning. Kay Good morning. General Widodi Dulay. Happy birthday. Happy birthday. Ha? Kay Idol Dodi. Basta General Dodi sa 2028. Yo. Yeah. Ayan. Marami Ito, mga ginoo. Daming Ito, fans, ha? basahin natin ito, mga ginoo. Ayan, ito. Dapat bigyan ng true picture ng WPS ang ating true territorial and sovereignty rights sa karagatan. Yan. Pero Na ito, sana kapag may nag-intrude without our knowledge, dapat tinataboy natin. Sabi ni Ma'am Josie. Ma'am Salamat, Josie! Ma'am Josie. Maraming salamat. Oo. Galing naman kay, Kong. Meron ka dyan? 9242. Thank you sa pagbati ninyo. Meron din galing kay Ma'am Yolanda ng Alabang. Ito, nakikinig lagi sa atin to. Good morning, good morning. Bumabati rin, Good good morning. Tapos, happy birthday. Salamat po, Ma'am Yolanda. Thank you po sa inyong Yan. pagbati. At kay Boss Halyurina. Ito. Morning. Nakisuki natin. Good morning. Good morning. Nakikinig yan. Sabi niya, Ay, greet namin, Sir, happy Rambakmani. Ano yung Rambakmani Festival? Kong Jonas, Santa Lucia. And good luck. Rambakmani. Rambak, that means happiness. Yung happiness. Money. Ayun. Ay, Meron pala dyan ngayon. May isa ako babatiin. Oh, Sen. Nagulat ako. Oh. Bakit? Sa Pag-asa Island. Meron tayong listener doon. Yun! Si Mayor, yung Mayor nila Berzon. Ako. Hindi nga. Mayor. Si Salamat Mayor. sa pakikinig sa executive session. Sabi ko, tuwing Sabado, babatiin na namin kayong taga dyan sa Pag-asa Island. Oh, Mayor, good morning dyan sa Pag-asa Kay Mayor, Island. sa inyong Oo. mainit na pagtanggap sa amin, Oo. sa mga teachers dyan,
Sa mga health workers na nandoon, salamat sa inyong Siyempre, Lahat ng mga military frontline. personnel na Military sumama sa inyo. personnel. Sa ating military personnel, of course. No? Oh, tapos ito si ano Pero si may napansin ako. ano? Si Rito. Ano napansin Sabi mo? na kung Jonat. Sabi ni Gibo ni DND Secretary Gibo, sabi niya sa akin. Sabi niya, brother, konti ng inhabitants dito. Pero napakaraming bata. Kailangan magka-cable TV na rito. Ikaw naman, Pero kaya doon? Pero may, Kibo. may internet ba doon? May internet, ha? Alam mo. Sa JB, may Eh, internet? Starlink, lalagyan natin, magpopondo tayo para madagdagan Starlink, pa. para Starlink, merong, para yung mga estudyante ron magkaroon din ng May updates. eskwelahan din doon, no? Meron, may mga teachers. Kompleto, no? Kompleto, Kompleto. no? Hindi, yung frontline meron doon. Basta, Frontline. Mayor, makinig ka lang dito sa executive session, mapupuno ng infra yung munisipyo mo. Oo. Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Mabibiyayaan ka. Ito si Kung sino pa bate, dyan? ito si Rito Marcos diyan sa Duao sa Cagayan, and of course si Director Neil Katahay ng BPS, Bureau of Product Standards ng Department of Trade and Industry. At batiin din natin, siyempre, unang-una, yung ating technical dito, si Paring Het. Happy birthday. Happy birthday! Partner. Happy birthday, Het. Border ka na, sagot niya to ni Bidodo. Oh, Yung Widodo. aming magaling na technical, si Het. Happy birthday. Ito naman, aming batchmate ko, si Toto Arboleda, at siya yung aking mga kabatch dyan sa LIA 23. Mukhang maraming reunion tayo mamaya. At siyempre, batiin mukhang ko rin. maraming may naiipon dito. Na Batiin ko rin pagbati. si Karen Berhel de Dios. Si Karen nakikinig sa atin. Ma'am Karen, good morning po sa inyo. Si Karen Ibig Berhel sabihin, de Dios. malaki-laki ang ating pang lunch mamaya. Oh, malaki-laki. Alam mo Tama, sa laki ng lunch. Oo nga, sa Back to tayo basics. kakain kaya. Back to Yan. basics. Ha? Hindi. Sa tayo kakain. Kaya na Ito naman pa. birthday, back to Oh, basics. Sabi nga pala Wala. ni Ma'am Yolanda, salamat din po kay Sen JB. Napakalinaw ng paliwanag niya sa WPS at Pag-asa Island. Salamat, Napakalinaw Ma'am Yolanda. daw Salamat. Oh. ng, iyong Siya, pero paliwanag. alam mo kung Jonat na ayun, General Widodi, Widodo. sobra ako nagulat. At siyempre, iba yung pakiramdam ko na si Mayor mismo nakikinig sa atin. Kaya, Mayor, yung mga infra mo dyan. Ano Yan. pa kailangan mo, Mayor? Ha? Ilista mo na kagad dyan. Gagawan ka ng Hindi. tulay, papunta ng mainland Palawan ni SNJB. Hindi, livelihood. Mayor Roberto Del Mundo. Mayor Del Mundo. Mayor Roberto Del Mundo. Kailangan mo ba ng Pag-asa. flyover papunta doon sa Hindi. China? Hindi, tsaka yung ambulansya mula PCSO, baka maunahan pa yung sa'yo. Padadala nito. Abay, pinaalala mo na naman. Pinaalala. Wala mo ba? Ito si Bong. Nasindihan tuloy. Hindi, Alam mo, Bong. Ayun na. Yung bata mo si Bong, walang ibig sabihin. Hindi, busy. Meron, Boy, busy. ikaw naman, busy. Ano Second pa- round. Second round ka. Ferdinand Busy Bong, si ano? Second round ka, Kaya second. pagkatapos ng ambulansya sa Wala Pag-asa mo, Island. pagkatapos, pag alis nyo dyan, tsaka pa kami makakuha. Hindi, second round bibigay sa'yo. Meron Pero na, ang ready na. ang ibibigay ni actually ang mas mano na ibibigay ni Sen JB yung livelihood. Kay Sen JB, si Mayor may makukuha kay Sen JB. Dito kay na Bong na ito, wala kang makukuha. Meron. Malamang, Second round. alam mo, pag namroblema kayo, malamang kayo sumakay diyang maggugrupo dyan sa loob ng ambulansya ng PCSO. Hindi, second round daw. Yung livelihood, pag-aralan dapat kung anong pwede doon. Kasi island group yan eh. Sa Mayor, Del Mundo. Mayor Hindi, Del Mundo. Roberto Del Mundo. Del Mayor, Mundo. oo. Mayor Kinig ka ng lang. Pag-asa Island. Dito sa Calayan executive Island. session, Mayor, may pag-asa ka. Oo. Dito, may pag-asa ka. Kaya Doon sa makinig ka kay lang. Bong, Oo. Ang wala kang municipality, I-text mo na kung ano pa yung ibang kailangan ang dyan. municipality dyan is Kalayaan. Kalayaan. Oo. Municipality of Kalayaan. Kalayaan. The Barangay province of Pag-asa. Palawan. Barangay Pag-asa. Barangay Pag-asa. Oo. Pero yung May bang, munisipyo doon, ha? May munisipyo. Yung bang ating airstrip doon, ano ba, kaya na bang mag... Kaya, Oh, yes. maganda, bagong gawa. Malaki, mahaba yung Ang airstrip next na yun. natin kailangan pagawa yung port para Yung naman base, yung para sa port base. para makapagdala ng maraming ng mga supplies saka Naku. yung depot sana para Depot, may fuel importante yung depot. para sa ating mga Coast Guard Navy Yes. para doon na yung staging area na Oh. staging point tapos yung mga fishermen din Mayor, makakuha ng bibigyan kita ng tip. fuel. Okay? Narinig mo na kay Sen JB. Pagawa mo na kaagad yung program mo, port. Oo. Tapos kabitan mo ng request. Yeah. Ayan. Tapos padala mo na kaagad dito sa DCRH. Hindi. Tamang-tama, budget call na. Oh, for 2025. Oh, Pag-uwi ko may brown envelope na dala. oh ano yung Hindi request? naman, mga request naman. Eh, Legit syempre. naman. Hindi, tama yun, Kasi tama para yun. sa mga inhabitants kong Jonat eh. Tama naman. For health, Oh.
yung kanina sa school, yung Starlink para sa internet, para sa pag-aaral buti nila. Tapos yung sa RHU, mga supplies at equipment. Ito tanong ko, hindi ba pwedeng i-develop din ang Pag-asa Island as a tourist destination? Masyadong malayo. Delikado Tapos pa. siguro livelihood pwede. Livelihood, Tsaka, livelihood pwede. maliliit yung isla no? Ang pinakamalaki yata, hindi ako nagkakamali, ilang hektarya lang Hindi siya masyadong malalaki. So, tsaka masyadong malayo. Livelihood ang nakikita kong pwedeng So, Yes. nakita mo na pag-asa yan, para Mayor, ha? matulungan nating inhabitants, yung mga fishermen doon, yun nga, yung mga chillers, no, yung mga para Kasi at least talagang- madala ng Kasi fresh. ito yung experience sa ibang bansa, for example, kamukha ng Malaysia. Ang Malaysia also has a claim in one of the islands. Ang ginawa nila doon sa kanilang isla doon, Dive spot. ginawa nilang dive spot. Ginawa nilang dive spot, it became a tourist area. Yung kanilang claimed the island, At it's a very successful dive spot dahil ang dami nagpupunta, So siguro we can take some lessons from that, and we can also develop some of our islands already as a tourist destination or a dive spot. Kasi Pwede. No. yung mga tao, yung mga divers, willing yan na bumiyahe kasi gusto nila yung Kasi maganda alam mo na yung area na yan, sa tingin ko, analysis ko, bakit talagang pilit na kinukuha ng China, very rich in marine resources. Yes. No? Yung mga isda na halimbawa endangered, yung tulad nung maming na napakasarap daw Doon, yan. doon yun. Meron doon, marami doon, nakikita marami ba? yun. Ganun Doon ba? mo makukuha yun. Ganun ba? Maming, kaya nga, alam mo, pag pumupunta ako Hong Kong, pag nakikita ko yung mga maming nasa aquarium, Alam mo, galing sa alam ko galing sa atin yun Paano? So, in-order ko, sabi ko, isa kayo kumain. Oo. O paano? Mayor Matikman del mo man Mundo. lang. Oo. Sa Mayor Hong del Kong Mundo. galing, Oo. Alam mo na. Oo. Baka may maming kayo dyan. Padala nyo na lang dito. Pero at least, endangered na po yun. ako masaya sapagkat nakita ni Sen JB for himself. Oo. Di ba kung ano ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan. Diyan sa... At pangalawa, yung posturing nga nung mga Chinese militia dyan, at least pag diniskurso, 'di ba? Iba yung nakita mo no? Iba yung nakita mo Iba yung mismo. nakita Iba mo. yung kwento, iba yung report. Sana yung nakita mo, Iba nakita yung din ni napanood. Joel Villanueva. Nakita naman. Yun, Pwede siyang madyo ko, masipag naman yan. Ikaw talaga. Yang- Si Senate President Big Sabihin. At saka- malagihe yan dating Hindi, sa ang akin. yan importante si doon nakita ni Sen Sen. JB. Joel Sana Villanueva. nakakuha Mainit talaga. sana nakakuha ng picture si Sen JB nung nangyayari Kasi, doon. hindi, nagpa-picture anda. naman si Joel Villanueva, nakagano, no? Ang Taas ang baba ni Senador, Ang importante Masipag doon, naman yun si Madyo. ang Ikaw importante naman, no? doon kasi hindi tayo dapat na nag-decision lang on the basis of yung binibigay ni Ray Powell. Report. Si Ray Powell ang nagbibigay ng kung ano-anong mga report Sitwasyon. Ganun ba? Oo. Dapat binabalidate Yan niya. ma-validate natin. And it was validated with my own eyes. At least si Sen JB. Nakakilabot. Ha? Kung Jonat, General Bidodi. At least si Sen Nakakilabot JB na nakita. Oo. Si Sen JB tiwala ako. Doon sa isang kasama niyo doon, di masyado. Darating na. Ha? Darating na live Anyway, ito may nagtatanong sa akin kahapon. Sabi ko nga, i-discuss ko ito dito sa grupo. Oo. Ito paano ba to General Widodi? Oo. Yung nangihingi sa atin ng tulong ganito. Nangihingi ng tulong kung hindi daw niya alam kung saan siya pupunta. Oo. Nagbayad, meron siyang credit card due. Ha? Oo. Ngayon yung credit card due niya ay parang 1,800 pesos. Oo. Or 18,000 pesos. Parang gano'n. Oo. Sa pagpindot niya, nagkamali siya. Umover ang bayad niya. Oo. Ang naibayad niya ay 1.8 million. Oo. Okay? Okay. So, sumobra yung bayad niya. Nandun Saan? Sa naman yung mga credit sa card credit company? card company. Di ba? Oo. Credit bank to bank eh. Oo. Ngayon, kung saan niya naipasok na may pagkakamali, Oo. isang Unibank, Oo. sumobra nga, sumulat siya. Oo. Na kung pwede, isoli sa kanya yung sobra. Hindi ba dapat naman talaga yon? I-credit back. Oo. I-credit back. No. Abay, sumagot ngayon yung bangko. Oo. Ang sabi sa kanya, eto, Oo. hindi namin pwedeng i-approve yung request mo. Oo. For reasons na hindi Oo. namin pwedeng i-disclose. Ganun Aba. Okay, ang tanong niya, saan ba pwedeng pumunta? Kami ba'y Aha. pupunta saan ba yan? Bangko Sentral? Aha. At saan ba yan? Sa
DTI, Aha. o kung saan man. Saan ba ang tama, General Widodi? Pumunta ka sa isang magaling na law Abogado. office. Oo. Yun lang yun. Anong Yun lang DPT? yun. DPT. DPT. Malamang yung 1.8 na kinukuha mo, mawala ng buo. Yari ka na. Hindi, pero ito Kahit ba, jaywalking lang ang kaso mo. Silya Electric ka abuti mo. Jaywalking lang yun, ha? Jaywalking lang yun, ha? Pag yun ang kinuha mo. Lethal injection. Pero ito ang tanong nga, saan ba daw ito tatakbo? Sa BSP ba? Sa BSP ba takbo nito? Pwede Sa siya DTI? pwede siya Kasi kung sa DTI ka pupunta kay Fred Pascual, isa pang walang ibig sabihin yun. Pwede dyan sa BSP kasi ano yan regulated din naman ng Oo. bangko yan. Pero ang bottom line kasi dito, paring Ed, dahil ito ay binayad sa credit card debt, Oo. wala naman na irregularity doon sa credit card, wala siyang dispute. So talagang ito is a matter of really overpayment lang. So talagang usgado lang ito, pailan lang to kasi. Sabihin, ang tanong naman, bakit naman kailangan pang pailan ng kaso? Hindi, pwede naman mag-admin nga from BSP, mag-admin also kahit sa DTI kasi consumer issue yan, no? Baka naman ito, Secretary Fred Pascual, tsaka sino ba yung Bangko Sentral Governor Rimulona ba? Eli, Gob Eli, Gob, Remolo. baka naman pwede niyong tulungan ito. Kawawa naman, hindi ba? Kasi ang pangalawa, yung asawa nito may sakit. Diba? At yun ang ginagamit niya para Hindi, doon tsaka, sa... ano kasi yun nagkamali, isole, di ba? Isole, Ganun kasi lang, no? kitang-kita naman Tama yan kasi nagkakaroon ng internal cleansing dyan sa BSP. Kasi na-report na nga na yung mismong dalawang members ng monetary board nagkaroon ng ghost employees. Hindi nga. Imbis na Hindi nga. inaasikaso niyo, Ganon? hardinero, Ayan. cook, Book. naka-payroll daw dyan. Sa inyo. Hindi nga. Oo. Doon? At saka yung As their employees, kamag-anak mismo. Kamag-anak pa. Oo. Bayaw. Paano nangyari yun? Ano nila? Kunyari, empleyado nila? Ganun ba? Parang, Ito naman yung ba't nare-report. may budget Kaya ito, Ito napakaliit na bagay ito dapat na, Oo. na inaasikaso ng inyong task force. May task force sila. Gobernador Remolona, kayo naman ay respetado, Oo. di ba? At Pakiayos bago lang to. naman yata sa gobyerno Yes, to bago si lang Gob, siya. no? Kami umaasa na matutulungan nyo naman ito. Kung sakali pong gusto ho nyo ng detalye, nasa akin ho yung papel, Yes. iiwan ko ho dito sa aming executive producer para naman tulungan ninyo sapagkat may kapansanan ho asawa nitong nag-overpay Oo. At yung na-overpay na credit card. na cash, Mm. syempre hindi nila kinakailangan hindi nila nila na, di ba? magamit Oo. ngayon Siyempre, sapagkat at this sa point in pagpapagamot ng asawa. di ba? Huwag nyo na hong hintayin na Hindi, magkaroon. dapat tanungin na, sino ba yan? Ano bang credit card company? Pangalanan nila, Oo, di ba? nandito Ano pangalan daw? Ano pangalan? Wag. Wag. Basta ang kwan dito, bangko tong malaki, Unibank. Di ba? Ang kwan nito, avoid this. Alam ko na yan. di Wala, ba? orange ang logo. Orange. Avoid orange. this, ha? Avoid. Orange. Hindi yung kwan. Hindi. Basta You avoid it. you avoid this. No. Ano yan? Importante yan. Basta Gob. Huwag nyo nang hintayin, Gob, na i-privilege speech pa ito ni Senator Congressman. JB. Hindi. Senator JB andito eh. Huwag na si Senator Congressman Adore Pleito. Pleito. Pare. Yan. Hindi, pero ito naman para naman medyo magandang balita na lumalabas sa BSP. Hindi ba? Hindi lang yung mga yung ghost employees. ghost employees. Hindi ho yung cook. Hindi yung hardinero. Pero, hindi yung bayaw. Hindi yung bayaw. Oo. Sana tulungan nyo naman itong nananawagan Yes. po sa BSP. Klarong-klaro naman na nag-overpay. Kasi tinanong ko, bakit naman kako nag-overpay ka? Hindi daw kasi niya dala yung salamin niya. Nakapindot ng 18,000 na extra Napindot niya. 2 zero, naging 1.8 Ibig sabihin, million. online payment lang Online to. payment. Online payment. 1.8 million. 1.8 Ibalik nyo. million. Ibalik nyo. Ibalik nyo. Anak ng baka naman kayong avoid this. Di ba? Do not avoid this situation. Do not avoid the situation. And you answer, ang sagot we regret to inform you that we cannot approve your request for reasons that we cannot disclose. Ba? Mabigat yun. Pwede Go ba yun? Remolona, pwede ba yun? Sana tulungan nyo, kawawa naman ito. Pumunta kayo ma'am at gawa kayo ng formal. Kailangan may formal. Baka naman Gob, may tao kayo dyan, may nakikinig na tiga Bangko Sentral. Sino ba ang mga nandyan? Si Yung Chuchi. mga- Ha? Chuchi Penasier. Ano ba Siya ang in siya? charge ng supervision. Ano ba siya? BSP? Deputy Governor. Deputy For Governor supervision. Chuchi Punasher. Yes. Sana bago matapos ang programa, makuha po namin yung inyong kahit papaano reply
'di ba, doon sa Malapit lang. request na Nandito lang Ito, yan. ito lang po number namin, ha. Ito. 0919-282-6485. Ulitin ko lang po ang mga tiga BSP. 0919-282-6485. At pwede Kung nyo- kanino lang po pwedeng pumunta itong tao, papupuntahin naman po namin sa inyo. Kasi baka akala nyo, ghost din to eh. Hindi Hindi ito. ghost ito. Totoo ito. Totoong tao ito na At nagre-reklamo. totoong nagbayad ng At totoong 1.8. nagbayad, dala Grabe, lahat. no? Dami scammer talaga. Diba? Hindi katulad nung At totoong walang kaso to. Walang mga kaso to. Wala. Yung mga, Ayaw na nga niya magkaso para lang nga matapos na. Hindi, sabihin wala siya. nangangailangan ng Nangangailangan tulong. eh. May sakit yung asawa. 'Di ba? Papupuntahin mo pa sa DPT, lalong problema. Lalo nagkasakit. Lalo nagkasakit. Baka yung babae magkasakit pa. Wag na. Kay Governor Rimulona na lang. Kay Governor. Kay Saka Governor, kay ng Deputy DSP. Governor Governor, Chuchi po na share. Chuchi po na share. Kung dinala mo sa DPT, baka yung mismo 1.8 na yun, ibabayad lang sa DPT. Patay ka na. Acceptance fee pa lang yun, ha? Acceptance fee pa lang yan. Diba? Okay, basa lang ako sa dali. Sana matulungan nyo, Gob, ha? At kung yung DTI naman nakikinig, ito meron kasi isang batang magaling dyan, si Secretary, ano nga pangalan nun? Fred Pascual. Yun si Assistant Secretary Dom Tolentino. Yung mabalis yun. Yung tumutulong talaga yun. Mabuti pa yung ASEC Dom kesa dito kay Secretary Fred. Ay, Yan. naku. Ito, basa lang tayo, no? Galing kay 9016, Attorney Dodo at other karambulista sa programa kanina, sabi ni Professor Renato de Castro na nakapagtagumpay ang Malaysia magsagawa ng oil and gas exploration sa kanilang EEZ despite di babala ng China dahil ito sa suporta ng Australia at Amerika. Sana ma-replicate natin ang ginagawa ng Malaysia dito sa EEZ natin. Ay, tingnan That's, natin kung kaya yung ganyang Yung sinasabi ni strategy. yung sinasabi ni professor na yan, malayo kasi yan doon sa Totohanan. malayo siya, malayo. Ito naman, Thank you, galing kay Doctor. Ma'am Josie uli. Mga sir, baka pwede nyo naman i-share ang number ni Mayor. Ito, yung si Mayor ang pangalan nun. Renato Del Mundo. O Del Mundo, para lagi Roberto lang may Del Mundo. babati sa kanila. And what's going on sa Roberto kanila. Del Mundo. Ba, gusto mo bang makipag-textmate kay Ma'am Josie, ha? Kay Mayor, ha? Tapos kay ano naman, kay 5508, happy birthday, General Super Dodi. Thank you, boss. Yun! Salamat. Yun! Salamat, ha? Si Joko Widodi. Joko Widodi. Widodi. Basta Thank you, Governor Salamat. Rimulona, DTI Secretary Fred Pascual, hanggang 10:30 po kami rito. Sana matulungan nyo At naman. saka yung sa DTI, nagpapa- si ASEC Amanda Nograles. Walang ibig sabihin. Hindi, yun. Consumer Protection Group yun. Pwede natin makausap yun. Wala, mas maayos yung Assistant Secretary Dom Tolentino. Yung ASEC Nograles, yung kapatid ni Fidel. Fidel. Walang ibig sabihin. Hindi. Oras po natin, 50 minuto na makilipas sa ika-siyam ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Good morning! Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po muli si Ed Javier. Kasama po natin dito General Widodi Dodo Dulay, Senator J.B. Ercito at si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Ed, ang Yes, sir. ganda ng kanta, no? Di bali na lang. Iba. Oo. Iba yung Gary V. Naalala ko Yan nung- yung kanta na dyan siya sumikat. Oo. Ano ba yan? 80s, ano? 80s. 80s, Gary 80s. V. Iba yung Gary V. Iba, Tsaka iba pa rin yung- nanood ako nung kanyang last concert na, last major concert na. No, na kasi 60 years old na rin daw siya. Hindi pa rin eh, Tsaka no? iba yung galaw. Siyempre, hindi na rin kaya yung gano'ng preparation. Pure energy. Yung energy. Pero grabe, iba yung Gary V. Congratulations, Gary Valenciano. I will always be a Gary V fan. Yung mga major impact pa lang hanggang pure energy ng mga concerts mo. Thank you for the music, for entertainment, yung mga dances mo for through the decades. Napakagaling. Ayun. Ito kaya si Gary B, kilala kaya ito o na, ano kaya na alam kaya nito ni Mayor Alice Guo ng Bandang Tarlac? Nabutan. Hindi Meron na. ba siyang ano? 30 plus pa lang si... Hindi, pero naririnig naman niya kanta ni Gary B. Familiar kaya ito si Alice Baka Guo? si O Baka yung tatay niya. Baka Baka yung tatay niya, yung tatay, Baka tatay Baka si niya. Galibe. Hindi, pero ngayon, pag-usapan lang natin ngayon kay Mayora Alice Go ng Bamban Tarlac.
Bakit ba nasipat ito? Ito, tanong ko lang. Bakit ba, ano ba ang... Hindi, kasi yung Then ni-raid eh. ni-raid kasi yung Ni-raid yun malaking eh. Pogo facility. Doon sa In Banban. Bamban, in Bamban. Sa Banban. Oo. At yung pag nakita po ninyo, tayo naman may konting background doon sa construction. Oo. Pagka tinignan mo yung Malaki ba itong facility nandun, na to? Malaki ba to? Ang dami, 11 ang bila eh. Labing isang building o bila? Bila pa lang, 11 na. Oo. Di ba? Meron pang ilang 3 or 4 main buildings. Ako nga sabi ko, May building pa? Oo. Bukod sa bila, oo. Oo. ang tingin ko, at the very least, ang construction cost niyan, at least 2 billion. Hindi nga, ganun kalaki? Oo. Ganun Sa kalaki? Banban? Anong kalaki sa Bamban? Oh. Kaya ang tanong, ikaw ba naman ang mamumuhunan? Maglalagay Oo. ka ba ng ganyang pasilidad? Sa ganyan Sa kalayo, ganyang liblib na kalayo, lugar. na hindi mo kabisado ang kalakaran. Banban. Sa Banban, to, Tarlac. Banban. Hindi Saan ba ba yung kasi- Banban ma? Ano nga ba yung... Yan ang unang town. After After Mabalacat. Pampanga. After Mabalacat. Yan yung daan kung familiar ka, wala pa yung mga MacArthur. architects nung Sa araw. MacArthur. Oo, wala pa. Yan Oh, yung may MacArthur. tulay. Yun yung may MacArthur to. tulay na May maliit. tulay na maganda. Yes, Pero maganda. maganda. Ayun, maganda Oo. na. May malaking insignia ng Rotary. Yes. Yun. Yun, Paglampas mo, yun na yung Banban Banban na na yun. Oh. So doon sa isang Oh. di ko alam Yan yung may nalahar na matindi. kung matindi. Yung, So nung ni-raid yan, Oh. di ba? Ni-raid at kasi nga Sino ba nung grade nito? Alam niyo ba? Paok Sino? TF. Paok TF. okay. In, So, General Paok. Cruz, sina Gilbert. Si Gilbert. Oh. kasi yung mga principals daw niyan, di umano ay wanted sa China. Okay. Di ba? At nung na-raid na nga yan, nakita yung mga illegal na mga tao yata o kung ano man, nahuli yung pangalawa, pero yung number 1, yung ulo nakalusot. Ba? Pero ang nakalusot kasi may underground tunnel. Ganun? Oh, yung main villa. Oh. Sabihin talagang pinagandaan yung, ala Pablo Escobar ito. Yun. Oo. Ang talagang pinaghandaan na pag mahuli tayo rito, takbo tayo rito, gano'n. Oh. In other words, no, so nakalkal yung mga papeles at may mga ilang papel doon, halimbawa, yung lote, Oo. dating sa pamilya ni Mayora, Aha. yung rehistro ng cooperative, kasi Aha. kuwan lang yan, siguro, Bamban Electric Cooperative Oo. o Tarelco, Tarlac Electric Cooperative, ang Oo. nakapirma siya. Sino nakapirma? Si Mayora. Mayora. Oh. Oh, Yung kuryente nito, parang ganun. So, Oo, kasi siyempre mag-a-apply ka dyan para yung temporary. In behalf of that, establishment. Oo, so ikaw mag-a-apply Sa niyan. temporary, okay Yung lang mga yung sasakyan, meron ding nakita nakapangalan sa kanya. oh. So, ang rason naman niya, doon sa Senate hearing, napakinggan ko ng pahapyaw. Oh. Sabi niya nung una yan, kasi nga kami yung nagmamay-ari ng lupa. So, ako lang ang tiga-pirma niyan. Pero ang aking papel lang dyan, di ba, akin yung lupa. Mm. So, doon nagsimula lahat, di ba? At naungkat na nga, kasi tinatanong siya, saan ka nag-aral? Oo. Wala raw hindi raw siya nag-aral. Oh. Sa isang formal school. Homeschool. Homeschool. Oh. Saan ka nakatira? 'Di ba? Ano pangalan ng teacher mo? Lahat 'yun hindi niya matandaan. In other words, long story short, wala siyang record, hindi alam, 'di ba? Very evasive. Oo. So doon na nagtataka, paano ka naging mayor? Hindi dumaan ng SK, Oo. hindi dumaan ng kapitan, hindi Oo. dumaan ng konsyal. Oo. Diretsong mayor agad eh. Oh. Kasi hindi kilala pamilya mo. Hindi kilala yung pamilya mo. In-endorse siya ni yung Dating mayor. Yung outgoing mayor si Mayor Feliciano. Yung Feliciano is Matagal na yun. prominent family yan sa Bamban. Oh. Sa Tarlac. Sa Tarlac mismo. Kaya nanalo. no? O kaya At saka nanalo. matagal nilang kontrolado yung munisipyo. Yan, noon. yung si Feliciano. Mm-hmm. So, yan, bata, magkasama sila ni Mayor So Feliciano. ang tanong nga dyan, kasi ang panalo nito parang 500 boto lang eh. Ganun, ha? Konti lang, no? Konti Manipis. lang. Oo, manipis. So, ang pinagtataka nila ngayon, paano naging mayor to? Walang nakakakilala. Oo. Bigla na lang sumulpot. Oo. Kompleto sa loaded guns eh. Oh, loaded, ha? Loaded, Dumarating, ha? naka-helicopter eh. Sino itong si Mayora? Oo. Oh. May helicopter na sarili. Oh. Oo. Loaded. Loaded. There's no question about it. There's no Oo, question about it. naka-helicopter. So, pero pag tinanong mo, ang galing magtagalog. Oo. Oh. Marunong. Oh. So, Galing sumagot, no? magaling sumagot. Tsaka hindi nag-iisip. Dire-diretso lang kung sumagot eh. Oo. Sa sobrang ang husay sumagot na, tulala si Senadora Risa eh. Dahil? Oo. Hindi siya makasabay. Siya hindi makasabay sa pagtatanong. At saka kasi model niya. Ha? Model na model ang dating. Oo, maputi rin eh. Kung gumagamit din ng kukuryo eh. Oo. Oo. Si Hindi, Senador, bibi cream yun. Bibi cream. Ha? Bibig Yung ka sa na Korea. Di ba dati meron yung kukuryo? Puta, 1970s pa. Parang iba. Tsaka yung Laina, di ba? Yung Laina. Baka line na. Ang tagal na doon, ha? Anyway, so yun nga, naungkat. Pati nga, ang dami na nga. Secretary Gibo, nagsalita.
Si Solgen pa, imbestigahan daw niya. DILG, gusto i-preventive Pero suspension. ang daming picture na lumabas, pinost ni Mayora Si na puro BBM. picture. Kasama niya yung tanong rin. mga iba-ibang politiko. Yeah, Oo. syempre, marami siyang picture na ganon. Kasi nga, Kampanya yun eh. dinadaanan din siya. Hindi, pero ito ang punto ko. Yun hong bata, hindi ba? Lumaban ng fair and square eh. Oh, yes. Oo. Hindi, tsaka Diba? ito. Nanalo eh. Halo. Oo. Hindi lang yan, parang Ed. The mere fact na pinayagan siya at nag-register siya. Kasi otherwise, hindi siya pwedeng tumakbo. Registered voter yan. Oo. Pinayagan siya ng COMELEC. Oo. Oh. From the very start, COMELEC must have been able to vet her. Yes. Oh. Siyempre, Paano sasabihin naman yun? ng COMELEC, hindi, wala naman kaming attachment na hinihingi doon sa Certificate of Candidacy eh. Pwede Diba, ba yun? may presumption of regularity kung ano ilagay mo dyan. At Yeah, wala tama din namang, naman. Tama din at naman. wala din Ano? namang Oo. nagreklamo. Oo. Diba, sa Tama isang din banda naman. tama Oo. rin naman. Tama rin. ito Pero, ang punto ko. pero ang punto doon, Bakit nyo... ano yan? Sino ito siya? hindi ko maintindihan doon sa boss ni General Widodi. Oo eh. Bakit mo ipe-preventive? Diba? Anong ano niya? Ano ang kasalanan niyan? Kung meron siyang nagawa, patunayan nyo muna na mali, fake, at inokos-focus niya yung kanyang birth certificate bago i-file, bago niya i-preventive. Parang hindi naman... Hindi. Ako lang hindi sa kinakampihan ko si Alice Go. Kung talagang may kasalanan yan, ikulong nyo. Hindi, ang pinakamaganda nga na ginawa dito, at aside from the investigation so far, yung ginawa ni Maynard, which is, Oo. magpapile siya ng co-warranto. Hindi, mag-file. Hindi. Actually, Una muna. tama yung Fine ginawa muna. ni Yun. Solgen na Solgen. Maynard Guevara. Kasi Co-warranto ngayon, talaga. kung talagang may issue, then yung issue of the citizenship and Yun ang gamitin qualification, ninyo. Checkin muna. i-file sa Usgado muna. para meron din Yes. siyang Co-warranto karapatan yan. na mag-file ng kanyang Co-warranto, ebidensya. Kung ha? meron Hindi man. nyo pa nga Co-warranto. Tama, magaling to si Co-warranto yan. May basihan mo. Solgen Guevara yung talaga. O, preventive ito, suspension ka. Preventive nyo. Dapat may Masyado basihan ng sobra na kayo sa kakagamit ng preventive eh. Hmm. Hindi ba? Ang punto ko lang naman doon, kung talagang may question at napatunayan na talagang siya hindi Pilipino at yung birth certificate niya, that is the time, alisin nyo sa Oo. trabaho. Dapat may basihan muna. May basihan muna. Dapat may mga Kasi ebidensya. binigyan nyo na siya ng puder eh. hindi Legally Binigyan siya Nakapatakbo, naboto. naboto. Kasi sa akin doon, yung boto nung mga tigabamban, Huwag naman ganun di ba, mababaliwala Mm-hmm. lang. Di ba? So, naiintindihan ko naman na gusto nyo i-gang up, gusto nyo imbestigahan. Pero tama yung kay Solgen Guevara. Tayo muna ako ng task force, imbestigahan muna Yeah. kita. At At kung papailan mapatunayan doon sa investigasyon Pwede namin kitang filean na ng mali. co-warranto. Di ba? Magko-co-warranto, ibig po sabihin nun, mga kababayan, mali from the very start yung iyong pagpapile. Anong papel mo na ikaw ay nandiyan? Parang Then ganun. sa maganda rin itong nangyayaring ganito. Kasi alam mo, paring... Parang yung DILG is not getting good legal advice. Kung John at St. Ha? Hindi, ang importante kasi rito also, lesson learned dito, Oh. is that dapat din yung qualifications noong mga tumatakbo, especially hindi naman tayo namimili dito, hindi naman sinasabi na linalahat yung mga tao. Dapat binivet ng Pero ayos. kapag may question doon sa citizenship noong mga kandidato ninyo, dapat yan, silipin na ninyo, maaga pa. Kung Maaga kayo pa ay lang. kalaban, silipin nyo na. Para maaga pa lang. Dito nga, malaman nyo na. kung sabi totoo, sabi di na ba? ni Oo. Chairman George Garcia, wala kaming magawa sapagkat wala namang nagreklamo. Hindi, totoo rin yun. Hindi naman kasi trabaho ng COMELEC. Kasi sa form, pag nag-fill up ka doon, you assume that yung nalagay niya doon Tama is lahat. correct. Tama because you're liable for perjury. Under oath Tsaka naman yun yan, eh. Di ba? Di May ba? notarize Notatabyuan yun, nyo. eh. Kaya nga perjury yun eh. Di ba? Hindi pwedeng gawin ng COMELEC yun. Mauubos ang oras ng COMELEC pag lahat ng impormasyon doon. 1,000. Chinek ilang mo. Chinek candidation? mo. Di ba? Libo. Oo, on the admin level. Trabaho dapat ng election officer yon. Oo. Trabaho ng election Hindi, officer pero yun yun. nga, parang si DILG Secretary, Huwag Benhur madaliin. Huwag Abalos, madaliin. is getting poor legal advice. Yeah. Baka kailangan yung nandun sa IAS niya, ilipat niya dyan sa DILG main. Yun. Legal. Legal. Yan ang talagang totoo. Mukhang hindi. Mukhang hindi nabibigyan ng tama. Sagot ni Abalos, preventive suspension. Wala pa yung boss. Malayo pa yun. Paano kayo Kailangan ng Diba? legal advice ni General General Widodi Widodi Dulay. Ilipat nyo to sa Backed main. up by DPT. Oo, yes.
Yung isang Yusek nyo dyan, ha? Ilagay nyo doon. Pagbakasyonin nyo muna. Oo. Oh, ito ilagay nyo si Yusek Dodi, Secretary Abalot. General Widodo. Widodi. Hindi ka mapapariwara. Hindi yung mga basta na lang nagbibigay ng statement. Preventive Preventive, suspension. malayo pa yun eh. Walang Hindi, kalasa-lasa. Seriously, dapat talaga, yung, ito tama yung sinabi mo parang Ide. Yung issue kay Alice Go, kahit ano pa man ang sabihin ng marami, sa napanood siya, may duda kayo, ang tamang proseso ho dyan ay questionin sa usgado yung kanyang kwalifikasyon. Hindi yung preventive Hindi suspension. preventive kaagad. suspension. Yun lang yun. Kasi alam mo naman na lahat naman yan na-question yan, may paraan sa proseso sa gobyerno. Yung co-warranto nga po na tinatawag. Ibig sabihin sa co-warranto po, Anong papel mo dyan? ano ang iyong karapatan Na nandiyan ka. Occupy yan, pwestong yan. Occupahin mo na yung occupahin mo yung posisyon na yan. Yun Yan yun. po yung ginamit kay dating Chief Justice Sereno. Yes. Kung saan kinwestiyon yung kanyang pagiging Chief Justice, 'di ba, by filing a co-warranto petition na pinagbigyan naman ng mayorya ng mga maestrado ng Korte Suprema. Yes. Yan. Oh, Kasi anyway, kailangan kasi na malinaw din at saka magandang leksyon din ito. Kasi ngayon, 'di ba, may rin talagang malaman ano ba talaga katotohanan sa likod nito. Wala naman tayong sinasabi na ganito si Mayor Go o hindi, ano? Bahala siyang patunayan ito sa usgado. Pero kung mapatunayan man na talagang wala siyang karapatan, siguro maging leksyon din ito pagdating nila sa COMELEC, pati doon sa mga kababayan natin, Naku, lalo eh, yung mga politiko. Ned, Di ba? hindi lang yan. Ang tinitignan natin dito ngayon ay yung proseso ng ng pag-acquire ng kung ano-anong eligibility, citizenship, whatever. Kasi it can also be related to yung sinasabi ngayon na nagbigay ng 24,000 na tourist visas. they kinonvert as student visas. 16,000 of which convert Oh, as hindi student 20 visa. 100,000 plus, boss. Ha? 100,000 ang nabigyan ng tourist visa, na converted into 24,000 ang na-convert into student visas. visas. So, ang punto ko lang naman ito sa Yung mga immigration ganon, naman ho ito. mga ganong programa. Ako, I share the call of si Congressman Barbers ba? Ang sabi, ihinto na yan. Kasi EO lang yata yan eh. Alin Yung empowering the Bureau of Immigration to convert yung tourist visas into student visas. There's not even an EO. Oh, so kung wala mang EO, It is an agreement. It is only a... hindi, meron silang sinasite na EO ron eh, issued by President Erap. Yun ang sinasabi It is an nila. agreement between the Department of Education, CHED at saka Ito naman, ang hindi ko Immigration. maintindihan kay Tansinko, yung commissioner ng Bureau of Immigration. Makatapos mong pagbigyan yung libo-libong conversion, 'di ba? From tourists to students, bigla mo may i-raise yung alarm. Uy! Mga ibang government agencies, tayo yung mag-usap-usap. 'Di ba? Kasi nakaka-alarma na yung pagdami ng mga student visa. Yung ba sinabi dito ng Oh, Sigo? ikaw ang nagbigay noon eh. Hindi dapat kung maalarma ka, hindi mo dapat binigyan. Oo. O tapos ngayon binigyan mo, iiyak ka. Oo. Eh mali naman yata 'yon. 'Di ba? Pero ako, I share the call of Congressman Barbers, kung tama pagkakatanda ko, na yan ay i-repeal na o palitan na, 'di ba? Yung O procedures i-amend na na. Kung ano man ang legal basis, empowering the Bureau of Immigration as it is. Ang dami na hong kalokohan dyan sa Bureau of at Immigration. saka insofar as yung conversions na yan, sana maipalabas nila yung tungkol doon sa standards, protocol. Halimbawa, kung ikaw ay gusto mo mag-convert from regular tourist visa into a student visa, whether you are Chinese, Iranian, or whatever it is, May proseso. ano yung protocol na yan? May qualification. 1, 2, 3, 4, At klaro. 5. At klaro. Hindi lang yun yung pampalinaw ng mata Oo. at saka pampatalino. Ang- I-convert na ninyo. Pampalabo. Pampalabo. May At pampa. saka, Oo. involved dito ang dalawang agencies diyan. Una, yung sa CHED, siyempre si Pambansang Bigote. Naku. Oo. At saka ang PRC. Kasi nagkakagulo rin yung dalawang yan. Hindi, basta Itong dalawa na ganun, ito. ano? Yes. Dalawa, ang no? lang Nagkakagulo Oo. itong dalawang Mr. to. President, pwede ho ba kami naman ho nagmamalasakit sa inyo at kami Gusto sumusuporta namin sa maging inyo. maayos Gusto namin ang- maging successful kayo. Pero pwede ho ba pakisilip nyo itong Bureau of Immigration na ito? Di ba? Ito ang daming kalokohan talaga rito eh. Di ba? Dapat dyan sa Bureau of Immigration, ang inilalagay dyan, yung maaayos na tao. Hindi ba? Hindi yung gagawa ng kalokohan.
Wala naman Speaking of daw. which, Yung isa Hindi ho daw- namin nilalahat ha. Marami hong magaling. 90% ho dyan, magagaling. Pero meron 10% dyan, puro dorobo. Kasama nyo na ibang leader dyan. ang nagdadala daw yung isang deputy. Ha? Yun talaga daw. Yung isang deputy tsaka isang principal. Yan. Oh, magbe-break muna Mag-break tayo. Ay, Oras po natin 10 minuto na makalipas sa ika-10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo. Last segment po ng executive session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Happy dito mo na. Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at syempre si General Widodi Dulay. Good Happy morning birthday, sa'yo. Ed. Happy birthday, General! Dodi Oy! Dulay. Si General po. Importante yung Kaya budget po na yan. tawag namin General kasi po si Attorney Dulay ngayon ay siyang Inspector bagong General. hirang na Inspector General ng Philippine National Police. Diba? Translation, With the rank of 3-star. 3-star General, Naka pa. pulis ng mga pulis. Nakabatik pa. Oo. Nakita ni With Dodi talaga. With Dodi talaga. Siguro. Bati lang tayo. Bati. Bati mo listener na. kay Dante Gamyaw ng Davao City. Good morning, sir. Salamat sa pakikinig. Sabi niya, may executive session. Dapat si Alvarez Trillanes magpaalis sa China, sa West Philippine Sea. Matatapang sila. Ikaw talaga, Dante. Wag naman. Hindi kaya na isang tao yan. No? Sino pa? Kong, sa'yo. Ako, batiin ko lang aking head ng aking legislative staff, si Attorney Jeng Rondal. Happy birthday. Attorney Jeng, happy salamat. birthday. Ito. Napunta mo kami sa bukid. Pero okay lang, kasi mahal ko kayong lahat. Yeah. Ang layo, kailangan ng visa eh. Sino pa ang mahal mo, Sen? Ito si Sino pa Summer. Ito si Summer. Summer siya ng Albay. Ngayon pa lang napapasalamat na kay Sen tungkol doon sa medical assistance. Iyon. Sa hospital nila doon. Iyon. Siyempre Siyempre, ako, babati lang ako dahil na-miss natin nung Sige. program natin doon sa... Kasi Sunday yung Mother's Day. Hindi ko nabati yung nanay ko. Kaya magbe-belated ako sa mga nanay dyan, sa mother ko, kay Mami Cording. Belated Happy Mother's Day. Pero siyempre Baka nabati may ko naman. baka may nalilimutan ka pa. Oo. Man na ibang Ano pa? ibati tungkol sa mother. At sa ibang mga mothers. Batiin na natin yung ibang mga mothers, di ba? Kasi ikaw galing ka sa Oo. ano eh. Ano? Nakita mo naman batik na batik ang dating. Parang nakita mo. Batik, bigat eh. eh. Mabigat. Na ibang kabigat. Pero ito With Dodi. pinag-uusapan po natin yung dyan sa conversion ng tourist visa to student visa. Ito po para mas mabilis. Kasi kung sa presidente pa tayo manawagan, baka matagal eh. Kasi maraming inaasikasong mas importante si Pangulong BBM. Ito na lang. Sa ating pong kapartner, Secretary Boying Rimulya, SOJ, diba? Baka naman the Bureau of Immigration being under the Department of Justice, at least administratively, baka pwedeng kayo na lang by isang department order. 'Di ba? Napagbawalan, 'di ba? I-enjoin yung Bureau of Immigration Parang ano yun sa pagko-convert nitong mga tourist visa to student visa. 'Di ba? Na nandito Or, na, no? or if there is going to be any kind of conversion, dapat mayroong Qualification, procedures. At yan ang trabaho rin na dapat gagawin ni Yusek Jojo Cadiz. Ayun. Kasi siya ang supervising undersecretary for immigration. Ganun ba? Yes. Oh, yun. Tsaka may yung pangalan? Jojo. Undersecretary Jojo Cadiz. Oh, baka naman Is pwede very yun. close to the president. Secretary of Justice, ha? Yes. Check Boying, baka naman pwede niyong tignan ito. Mas mabilis eh. Tsaka Ed, meron din ako no, na si Kuya Kim nakakwentuhan ko minsan, no? Pag Oo. nagmumotor kami. Minsan galing daw siyang abroad, pagbalik niya sa immigration, kasabay daw niya, 90% panay Chinese na alam mong mainland na krukat. Naku, baka bakit ganun karami? Ito nga Tignan po nakakatuwa natin yan, dito, Sen eh. Yung mga student na kinonvert na visa, ito di kinonvert mo, student visa. Hindi dapat mahanap, nakalagay yung hindi record mo mahanap. dyan kung saan nag-aaral. Hindi na mahanap. Pinuntahan nila eh. Oh. Out of the thousands, ang nandun yata 30 o 50. Hindi nga. Ibig sabihin, So, yung iba hindi talaga Hindi nawawala. naka-enroll. nawawala. Ibig sabihin, hindi naka-enroll. Yung iba daw online. Online. Kalokohan na yan. So, Hindi. Mr. Secretary, di ba, baka pwede ho, kung yan ay in-extend lang, pwede na ho yung i-rescind yung extension, yung o kaya, conversion. Tapos wag meron- na ho kayong pumayag na meron pang mga Ako susunod. sa akin, dapat para national security issue nito. Tulad nung sinabi ko kasi inyo, ang daming dumarating, nakasabay ni Kuya Kim. 90 mga 90%, mga krukat, parang PLA daw. Sabi niya, dapat biruin mo tingnan to. yun. Nabahala siya eh.
Hindi, pero- dapat So, ibig tignan sabihin, natin yan. malinaw pa rin, Ed, si JB at saka kung Jonat, na kung gano'n ang sitwasyon na sinasabi nga ninyo, malinaw na yung mga student visa na kinukuha, ano lang to. Parang kumbaga, bigay lang ng oportunidad para makatagal sila dito sa Pilipinas. Pero pa nga ba? hindi talaga tunay na mga estudyante Nag-aaral. ito. Kung nag-estudyante yan, di madali mong tignan kung So saan marami to. naka-enroll. Siguro nagtatrabaho pa to iba dito. At saka Nagtatrabaho, dapat, no? Timano, kung pupunta sila dito, student visa nang dala. Oo. Eh bakit tourist biglang i-convert? Kaya ako ay congratulate si President BBM sapagkat mukhang nag-order siya doon sa DFA na higpitan na. 'Di ba yung pagpapasok nung mga Pero ito yung pag-DFA Sino? kasi yung galing sa abroad pa yun eh. galing pa sa Pero yung abroad. dito sa Pilipinas, ang sinasabi mo, ang paraan nila dito, conversion. Conversion. And at That least was naman, bi- that ito- was that is a big step. 'Di ba? Ito On kasi the part mga of ito, government. karamihan dito sa mga nakuha ito nung panahon ni President Duterte because open eh. Open. Kasi at that time, visa upon arrival, pwede sila eh. Kasi Oo, ngayon, dami mahigpit yan, na talaga ngayon. Yung pagbibigay ng visa, papunta wala sa na visa Pilipinas. pa na arrival ngayon. Wala na. Hindi nga, ang sinasabi ko, under President BBM, naghigpit na talaga. Oh. At saka ngayon, mas maghihigpit pa. Ngayon, kung gusto natin, mas maghigpit pa. Kasi ngayon, ang sa China, 100 a day lang ang pinoprocess nila na visa. And over the past so biro many... mo 100 a day lang. DFA yon. Samantalang kayo, immigration, ang pinroseso nyo, libo. Ngayon, itong 24,000, 16,000, etc. na yan, many of these came under the visa upon arrival system. Kung ano pa man yan, basta ako, panawagan ko kay President Yung BBM conversion pwede ng workout. through Secretary Remulla. Oo, Yes. yan. Ano yung conversion? Wag nang Huwag nang convert. pagbigyan na. yun. Oo, medyo Wag In the diskumpiyado wala rin ako na- Pero dyan. ito ba sinasabi niyo kung yung conversion sa student, yung Tourist tourist to to student student. lang ba yan? Meron ba bang ibang conversion Kung na ano man nangyayari yung dyan? conversion Kung ano pa man na yan, na conversion tinatago yan. nila dyan, di ba? Huwag niyong i-empower yung Bureau of Immigration. As it is, ang daing ng kalokohan dyan, idadagdag niyo pa ito. Alam Dalhin niyo nyo na ibig kong if sabihin. there is going to be any kind of conversion at all, and that is necessary for some certain reason, not just for Chinese, but for other nationalities, dalhin nyo na sa Office of the Secretary Yun. para matapos. Pero bago tayo magtapos, ano? DOJ secretary na. Yes. Kesik boying na. Oh. Kay Sec o kaya kay Jojo. Yun. Oh, maganda yun. Maganda yun. Oh, tama Ilagay yun. na doon sa office ng Super- USEC in charge. Supervising Supervising Undersecretary. USEC, Jojo Cadiz. Yes. Doon na Jojo natin Cadiz. ilagay lahat. I-lodge na doon. Ha? Yes. Maganda yan sa Anyway, na yan. bago tayo magtapos, tayo bumabate sa COMELEC kay Chairman George Garcia Yes. sapagkat pinagbabawalan na nila yung mga placeholder. Yung Diba? mga Uy, proseso. Maganda yun, ha? Maganda yung maganda. nilabas ni Comelec Chair, ha? Kaya lang, Paano COMELEC... ba to? Wala na tong... Hindi, ang importante Ano ba yung nilabas yung rule? Hindi, Ang sinasabi importante lang dyan niya- yung rules na lalabas. Ang sinasabi Oo nga. lang niya, Oo. kung gusto nyo ng replacement, kung gusto nyo ng substitution, gawin nyo within the period of filing. Yung isang linggong yun. Kasi dati, bibigyan mo pa ng isang buwan o 60 days. Diba? Nasasamantala pa yon. Yung mga taong gobyerno, hindi muna magre-resign, hihintayin yung pinakadulo, tapos may placeholder sila, Oo. tsaka magsasubstitute. In Oo. other words, nagagamit pa yung resources ng gobyerno. Oh, ngayon. Hindi na bawal pwede na. yan. Within the Within period 1 of week. filing. Yung October 1 to 8 yata yon. Oo. Yan. Doon ka mag-substitute. Ikaw nag-file doon hanggang October 8 lang. Wala Pero na yung... Ano na lang grounds for substitution ngayon? death Death, at saka death at saka Ano? sickness. Yung Sickness, talagang dalawa hindi. lang. Disability. Yeah, disability. Yung sinasabi ni paring So, Ed, dadami ngayon yung disability. hindi, Hindi, meron naman yun eh. Hindi, Permanent yun eh. madaling workout din yan eh. Pero kulang. Ang importante lang yung October 1 to 8, for example, that is the period of filing, that's it. May kulang lang na hindi na isama si Chairman George. Ano? Chairman George, ang tanong ko, bakit hindi nyo isinama yung party list? Diba Kasama. yung magwi-withdraw, yung 5 nominees. Nominees, Lahat ng minsan. nominees magwi-withdraw pagkatapos ng eleksyon pag nanalo na. Di ba Chairman George, isa pang kalokohan yan? Hindi. Na ikaw ba Chairman George naniniwala na yung 5 magkakasakit sabay-sabay? Hindi, parang Ed, ganito. Oo. Ang kanilang requirement ngayon, ang kanilang requirement sa party list, maglagay ka ng 10, that's it. Hindi na. Basta ang point doon, kahit 5 lang, hindi naman ako maniwala sa inyo dyan, Comelec. Sabihin mo sa akin yung isang 5 nominees ng party list, magkakasakit lahat at magbibitiw para makapasok yung unknown. And that is precisely the point. Yan yung sinasabi mo eh. Ilabas mo yung muka nung gustong tumakbo. Huwag kayong magtago sa placeholder. Di ba yung party list ganyan din ginagawa? Kaya nga ang ginawa niya, magbigay kayo ng 10, that's it.
Oh, ang sinasabi ko lang, Ganun ba ngayon? Yes. Ang Ganun na sinasabi ngayon? ko lang- Limited yung pagkukunan mo From the 10. from the 10. Ayun. ang sa akin lang, 5 kung 5, 10 kung 10, pero huwag niyong payagan, Chairman George, kasi ganyan din yan. Baka mamaya, di ba? Kasi marami dyan, yung isa nga dyan nakaupo eh. Oh. Sinuka na nga ng probinsya, Oh. isinuka na ng distrito, Oh. nagtago doon sa party list. Oh. O pagkatapos lumusot. O ayun dyan na naman, Ayun. gumagawa na naman kababalaghan. Ganun ha? Meron to ha? Anong clue? Ha? Ito, Clue. meron Clue. merong dito. Merong Gusto nyo ng clue? Oo. Kakatapos lang natin pag-usapan yung ahensya kung saan galing yan. Oh. Meron. Kumusta daw tayo lahat? Walang blind item. Sabi Sino? ni Marlon. Ha? Marlon Pam Tugegaraw. Uy. Kumusta tayo? Pero yun lang Maraming ha, salamat. Chairman George, isama nyo yung party list. Otherwise, yung mga nagtatago doon sa party list, hindi mo na ilalagay yung kanilang mga pangalan at mukha na pagkakapangit. 'Di ba? Tapos 'di ba? Pangit to in terms of track record, hindi yung physical. 'Di ba? Pagkatapos, pag nanalo na, aalisin lahat yung nominees. Kasi ang inilagay mong nominee diyan, may PhD ng ganito, doktor ng ganito, ginagalang Tapos, ng miyembro ng ganito. Pag nanalo ng party list, Alis kayong lahat. Papalitan kayo ng asungot na siyang nag-finance lang ng party list. Ito, tapatan ha. Oo nga, no? Parang may ano talaga. May mali ron, Chairman George. May deception. Ginawa nyo na rin ng yung mga placeholder. Isama nyo na yung party list. Kasi otherwise, naglolokohan lang tayo. Babantayan ko yan, Chairman George. Di ba? Hanggang between now and thy kingdom come. Bago balis, may mabate. Happy birthday po, General Widodi. Yo! Magandang umaga po mga idol from Koy Laura. Thank you po, Ma'am Koy. General Widodi na Laura. talaga. Thank you General po. Widodi. Salamat. Iyas, ha? Salamat. At itong pang text dito, galing kay 3117. Kaya nga mahirap ang laban natin sa China kasi bago ka makalaban sa China, kinakatay na tao ng China inside mismo ng Pinas. Nako, Ayun, hindi. ha? Nako, hindi naman. Pero ibig sabihin, mag-ingat lang tayo dahil baka nagagamit yung iba natin mga kababayan dito. So, bago lang po So, tayo magtapos, yung sa panawagan lang po natin kay Governor Remolona, Eli Remolona ng Bangko Sentral at sa kanyang Deputy Governor Chuchi Ponasir. Ponasir. Sana naman matulungan ho nyo itong nananawagan sa amin tungkol po doon sa overpayment doon sa kanyang credit Sa card. isang bangko. Isang bangko. Grabe. Please do not avoid this issue. Hindi, avoid this. Avoid this. Do not this. avoid this issue. Oo. Sana lang ho, matulungan ninyo. Siguro kung maganda, papuntayin natin o pasulatin natin kay Gob. Yes. para matulungan. Through Deputy Governor. Deputy Diba? Governor. Monitor na lang natin. Yes. Kasi kung kay Secretary Pascual nyo papadaanin, tapos na itong programa namin, wala pa tayong makikita. Paalam na tayo. Baka Alam na tayo. natin dito. Ako po si Atty. Dono Tulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! JBS, ito po, muli, makinig tayo sa executive session sa susunod na linggo. Mabuhay! Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, sa ngalan naman po ng ating kapartners, Paulo Capino, Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin mula sa bayan po ng Parañaque. Ako naman po si Ed Javier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. At maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat, Facebook! Facebook, thank you!